Ibig sabihin, Muslim ka na. Ang relihiyon mo Islam. Pero parang gusto mong sumali sa iba. Ha? Halimbawa, gusto mong dahil yung kaibigan mo na Christian ay masyadong malaya sa kanilang pananampalataya, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين. Kaya ko na kaya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya sa muli, no? Magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron na naman tayong libreng pang-iftar. Alhamdulillah. At inshallah, isama natin sa ating panalangin yung kapatid natin na nagbigay ng palibreng pa-iftar sa atin. Isama natin sa ating mga dua, sa ating mga panalangin na inshallah, dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kayamanan. Para sa ganun ay may pagpatuloy niya yung mga ganitong gawain na alam natin mga kapatid na sa panahon na ito, panahon ng Ramadan, na napakagandang gawain ito ay nagpapakain ka kung ikaw din ay may kakayahan. Ngayon, habang naghihintay tayo ng ating iftar, inshallah magbigay naman tayo ng maikling kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. So, ang gusto kong i-topic ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pananampalatayang Islam. Kung gaano ba kahalaga ang pananampalatayang Islam? Sapagkat marami sa kapatiran, no, lalo na yung mga dati na sa Islam na masyadong nagpabaya sa ating pananampalataya. So ngayon, gaano nga ba kahalaga ang pananampalatayang Islam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na sinabi ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw na ito, aking ginawang ganap ang biyaya ko sa inyo at kinumpleto ko ang inyong pananampalataya at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. So ganito kahalaga mga kapatid ang pananampalatayang Islam. No, ganito kahalaga ang ating relihiyon dahil ang pumili nito mismo para sa atin, no, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan maging proud tayo na tayo ay Muslim. At maging proud tayo na ang ating pananampalataya ay pananampalatayang Islam. Dahil dito sa Islam, lahat ng mga magagandang bagay na itinuturo na rito sa ating pananampalataya. Dahil kung halimbawa na magkakaroon pa tayo ng ibang pananampalataya bukod dito sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Na sino man ang magkaroon ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah. Ibig sabihin, Muslim ka na. Ang relihiyon mo Islam. Pero parang gusto mong sumali sa iba. Halimbawa, gusto mong dahil yung kaibigan mo na Christian ay masyadong malaya sa kanilang pananampalataya, gusto mo na rin na sumama sa kanya, sa kanyang paniniwala dahil masyadong maluwag. Walang bawal. Di ba? Pero ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At
dinagdag pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabilang buhay ay mapapabilang siya sa mga taong talunan. Sino yon? Yung mga taong merong ibang pananampalataya maliban sa Islam. Ibig sabihin, ito lang Islam ang tawag dito, ito lang Islam ang kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang Islam ang relihiyon na kinikilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba. Di ba, meron tayong maririnig, Iglesia ni Cristo, Baptist, Methodist, di ba, Saksi ni Jehovah, Mormons, at marami pang iba. Yan ay sinasabi niya na pananampalataya, pero sa atin, bilang Muslim, dapat nating malaman na Islam lang ang tanging reliyon sa paningin ng Allah. Wala nang iba. Kaya nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man yung magkaroon ng ibang pananampalataya maliban dito sa Islam, siya ay magiging talunan sa kabilang buhay. Mantakin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang pumili ng pananampalataya para sa iyo. Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa ng iba? Iniwan ng Islam. Umalis. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sino man yung umalis sa pananampalatayang ito, ay papalitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tao na mas mainam pa sa kanya. Kaya makakakita tayo ng mga tao na sila ay dati na Muslim. At sila ay pinanganak pa sa lugar ng Muslim. Pero bandang huli, dahil sa pagpapabaya nila sa pananampalatayang Islam, hindi nila namamalayan na labas na pala sila sa Islam. Halimbawa, meron tayong mga kababaihan na nakakapag-asawa ng mga Christian na lalaki. Di ba? Siguro nababalitaan natin yun. Kilala natin si ganito, na alam natin na galing siya sa tribo na ganito, pero nakapag-asawa siya na Christian. Ano yung nangyari? Nagkanak sila. At yung itinuturo nila na panalangin doon sa naging anak nila ay panalangin na ng Christian. So, ibig sabihin, hindi lumaking Muslim yung naging anak nung tao na yun. Bakit? Dahil sa pagpapabaya sa pananampalatayang Islam. Kaya inuulit natin mga kapatid sa pananampalataya na pahalagahan natin ang pananampalatayang ito. Pananampalatayang Islam. Kahit anong mangyari, kahit naabutan tayo ng kamatayan, na ito ang relihiyon na pangahawakan natin. Katulad ng palaging pinapaalala sa atin kapag Yawmul Jum'ah, Ya ayuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong mamatay na maliban na kayo ay mga tunay na Muslim. So, inshallah mga kapatid sa pananampalataya, na idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng pangunawa sa relihiyon na ito para malaman natin kung gaano kahalaga ito at isabuhay natin kung ano man ang meron sa pananampalatayang Islam. So, hanggang na lang mga kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang daming nakinig. Sobrang daming pakwan.